So start na natin yung discussion natin. No? Picture lang ako sandali. Nailan lang kayo. So proceed tayo. So yung lesson natin for today is all about measures of central tendency, group and ungroup data. So dalawa yung pag-uusapan natin. Kapag ungroup at saka group. Kailan ba tinatawag na ang mga data o set of data ay ungroup or group? Kapag ungroup, less than 30. Kapag group data, 30 and above, yung counts ng mga respondent o dami ng elements na may meron tayo sa calculation. So, measures of central tendency ang pinag-uusapan dyan ay mean, mode, and median. Mean, the mode, and the median. So, dalawa ang klase ng calculation natin. Kapag group data, magkukompute tayo ng mean, mode, and median. Kapag ungroup, same din. Kaya lang magkakaiba ng pamamaraan ng kalkulasyon ng mean, mode, and median kapag ungroup and group data under ng measures of central tendency. So ito, share ko yung monitor ko para makapag-calculate na tayo and then may paliwanag ko ng maigi yung discussion natin. No? Nakikita ba yung screen ko? Nakikita? Opo. Yan. So punta ako sa Excel. Yan. So pag-usapan muna natin yung ungroup data. No? Sa ungroup data muna tayo. So nag-prepare ako ng sample problem. As you can see, ang sabi dito, find the mean, mode, and median of the following given. Ito yung mga scores. Paano natin malalaman kung yan ay ungroup or group? Dapat ang bilang ng mga numbers natin o yung mga respondents, yung mga scores, no? Less than 30. So bilangin nga natin. So ito yung 1, no? Yung una, yung 90. So pinapahanap yung mean, mode, and median ng mga given na yan, ng mga scores. So kung yan ang number 1 equals 1 plus ito, then drag ko siya. Tingnan natin kung ilan lahat, ano? So all in all, teka lang, 20. 20 respondents. So ibig sabihin, under tayo ng ungroup data. So paano ba yung pagkalkula ng mean? Paano ba yung pagkalkula ng mode? Okay? So ibig sabihin, kapag mean, ito yung formula natin para makalculate natin yan. Summation frequency over n. Ibig sabihin ng summation frequency is yung totality ng lahat ng mga given natin. Yung naka-highlight na yan, 90 hanggang 80. So add lang natin sila. So kung i-add ko yan, yung summation frequency natin, equal sa total ng mga yan, equals sum. Then, lag ko lang lahat yan, i-add ko to. Pwede niyong gamitan ng calculator, matagal lang sa calculator, mabilis sa Excel. Ito siya, no? Add ko lang. Nagaan yung mouse ko. Wait lang, taas ko lang. Yan. And then, arrow na lang. Then close. Then, so yan yung summation frequency natin. Meron tayong 1,419. Okay? Ibig sabihin ng frequency, yan yung F natin, no? Now, gaano ba sila karami? 20. Ito equals 20. So, ang formula ng mean para ma-solve ay summation frequency over number of observations. So, equals 20 ito, no? Yan, 20. Yung summation frequency natin, ang totality lahat ng naka-highlight, from 90 to 80 ay 1,419. So, ang number of observation, ibig sabihin, number of respondent, meron tayong 20. So, ano yung mean? I-divide lang natin yung dalawang yan, summation frequency over n,
equal 1419/20. So, ang min natin ay 70.95. Intindihan ba natin? Gets? Gets? So, 70.95 ang ating mean in this given example. Naintindihan ba, Ramses? Yes, Klaro? sir. How about Yes, si sir. Cyril? Malinaw ba na? Malinaw? Okay. Yes po. So ngayon, okay na yung mean. Kapag ang group data yan, ha? Ano naman yung median? Ang median kasi, ito yung pinakagitna. Middle term. Kailan mo hahanapin yung middle term? Kailangan, i-areglo mo muna yung mga given from lowest to highest. And then, hanapin mo yung pinakagitna. Ngayon, kapag ang bilang o dami ng ating mga respondent ay even, sigurado dalawa ang gitna. Yung dalawang gitna, kukuha na ng average. Pero kung add ang count, bawa 19. 19 is odd number. Sigurado, may isang gitna tayo. No? So, ulitin ko, kapag ang bilang o dami ng ating mga respondent is even, yung count. Like for example, in this given example, ang count natin, 20 yung observations. 20 yung respondent. Even number yon. Sigurado, may dalawang gitna. And anong gagawin para mahanap yung median? Kuhanan mo ng average yung dalawang center. Pero kung ang bilang ay 19 lang, 19 is an odd number, definitely may isang sentro lang yan para mahanap ang median. At kung ano yung pinaka-center, yun na yung median. But in this case, dalawa ang center. So hanapin natin, no? So sa median, ito yung mga numbers natin. Actually, naka-areglo na sila, no? Sa Excel, kung gusto mo silang i-arrange, highlight mo lang sila, punta ka lang ng data, pindutin mo lang yung arrow na yan. Yan. Sort from smallest to largest. Yan, nakasort na sila. And then magbibilang tayo, hanapin natin yung dalawang gitna, no? Magbibilang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Highlight ko sila, lagyan ko ng kulay para madaling ma-determine yung gitna, no? Ibababa ko siya. Siyempre, definitely, 10 yung natira, no? 10 din yan. Highlight ko siya. O, nasa yung dalawang gitna? Hindi ba ito? Yung 69 and 70. Madali na lang siyang matrace. So, kung 69 and 70, ito na yung median natin ngayon. Paano isasolve yung median? Kuha na lang natin ang average. Sa Excel, ganito lang pagta-type. Equal, parenthesis, 69 plus, add mo yung 70. Then yung division sign sa Excel, slash. Slash, yan. Then divide by 2. Since dalawa lang naman sila. So, yan lang yung median natin. Napakasimple. Di ba? Ramses? Alexis, paki-open yung camera mo na. Hindi kita nakikita. Yan. Ralph, paki-open din. Pwedeng ako lang yung nakikita ninyo. Tayo. So, okay. So, yung mode. Yung mode, ito yung respondent na pinakamarami ang counts o frequency. Okay, so magbilang tayo, no? Sino yung pinakamarami? Alin yung pinakamarami sa kanila? Ito lang natin. So, ang halaga ng mode, actually ginagamit yan sa voting system. Dagdag ko lang, no? Halimbawa, election. Ilang naman sa mga numero ginagamit ang mode. Sa voting system, ginagamit din yan. Pakiyo yung audio natin. Alexis, pakiyo yung audio mo na. Alexis, na. Mute ko na lang. Pwede pala ako. Okay.
Alexis, yan. Marap ka nakikita tayo. May nakakita sa'yo, no? Ralph, makita kayo maigi. So, sa mode, padamihan lang. Kung ano yung pinakamarami, yun ang mode. Pero halimbawa, may dalawang maxim dami o tatlong maxim dami, ibig sabihin, marami tayong mode. Pwede tayong magkaroon ng dalawang mode, tatlo, or multiple. But in this case, tingnan natin kung ilan, no? Yung 27, isa lang ang count natin. 47, isa. Sa 53, bilangin ko 1, 2, 3. So, tatlo. 61, isa. 65, meron tayong dalawa. 68, isa lang. Balikan ko, yan. 69, isa lang. 70, isa din. 79, 1. 80 is 1. 85 ay 1. 87 ay 1. 89 ay 1 din. 90, meron tayong dalawa. 94, meron tayong dalawa. Sa palagay mo, Ramses, ano yung mode natin kanina? Yung pinakamarami? Balikan nyo. 53, sir. Yun ang Ay, mode natin. 53. Kasi siya yung may pinakamaraming count or tally. Pero let's say, for example, ginawa ko 65 yan. Yung 68, ano? E di magiging tatlo sila. Tatlo. Ito lang ay magiging 53 at saka 65. Dalawa ang mode natin. Bimodal siya nun. Can you follow? So, ganyan lang siya kasimple. Balik ko siya sa dati, no? So, natapos natin yung ungroup data. Ito, take-home ninyo yan. Meron pa akong naka-prepare na naka-word. Naka-word. Ipapasa ninyo. So, punta tayo ng group data. Question so far sa ungroup data. Wala ba kayong gustong itanong? Ralph, Alexis, Ramses, saan pa ba yung iba? Naintindihan ba naman? Cyril, naintindihan mo na? Thumbs up. Kapag meron kayong gustong itanong, magtanong lang, no? Dre Shamel. Okay. Angel Musngi, klaro ba na? Okay, nakikita ko kayo lahat. Yan, open yung camera. Very good kayo. Okay, so proceed tayo. Sa measures of central tendency na group data naman tayo, kapag 30 and above na yung respondent o bilang o dami ng ating respondent, no? Sa survey. So sa survey, kunwari ito yung lumitaw na scores. Nagkaroon na exam, hanggang 100 points. So yung lowest score, siguro nagre-range lang ng 51 to 60 ang mga scores nila. So, apat yung nakakuha ng score ng 51 hanggang 60. Ito yon. So, apat sa mga estudyante nakakuha ng score ranging from 51 to 60. And then, walo sa kanila, 61 to 70, 71 to 80, 15, 61 to 90, siyam, and then, yung muntik ng maka-perfect score, apat lang, 91 hanggang 100. So, maganda-ganda yung resulta ng exam kasi ang passing sa atin, 60 over 100, di ba? So, ibig sabihin, apat lang yung may tendency bumagsak. Eh, baka pumasa pa nga kasi hanggang 60 eh. No? Maganda yung result ng exam. O, siguro, sobrang gaan. Yung exam, kaya maraming pumasa, kulang sa bigat yung mga items. So, di yan pinag-uusapan natin, no? Nasabi ko lang. Now, paano ba kakalkulayin ng mean kapag group data? Ito yung formula natin sa Mason FX over sa Mason F. Sa Mason FX over sa Mason F. Okay? Yan ang formula na gagamitin natin para makalkula ang mean. So ngayon, paano ba yung class mark? Nakikita niyo yung column na yan. X, di ba? Class mark. Yan ang X value. Ito yung midpoint ng ating mga class limit. So paano ba ang pagkalkula ng ulang cell natin? Yung 51 to 60, paano ba yung class mark niyan? So, ganito lang kadali yan. Kuhanin mo lang yung sum ng 51 and 60 and then divide by 2 mo lang or average.
equal. At kung siya, no? Parenthesis, 51 plus 60, parenthesis, then slash 2. Kasi dalawa lang. Yan. 55.55 yung class mark, yung midpoint from 51 to 60. And then dahil naka-Excel naman tayo, kakalculate lahat yan, i-drag ko na lang. Automatic nakakalculate lahat yan. Sa 61 to 70, ang midpoint niya 65.5. Ang 71 to 80, 75.5. 61 to 90, 75.5. 91 to 100, 95.5. Klaro ba yan? Bago ako mag-proceed, tinitiyak ko munang malinaw. Klaro ba? Step by step. Alexis, naintindihan ba na? Magsalita kayo, hindi pwedeng ako lang. Alexis, malinaw ba? Yes, sir. Yan, parang marinig ko naman yung boss niyo. Ramses, Yes, sir. kung may tanong, magtanong, no? Yung frequency, ang symbol na ginagamit natin ay letter F. Ibig sabihin, F times X. Yung frequency, i-multiply natin sa kanyang naka-align na X with is class mark. So, 4 times 55.5. Makukuha natin ang lahat ng fx value here. So, equal, product lang yan, equals 55.5 times 4. 222. Excel ako para matutunan na rin ninyo yung Excel, no? Dalawa yung natututunan ninyo yan. I-drag ko lang yan. Yan. Lagay ko dito, hintayin ko lang lumitaw yung cross na black. Drag ko lahat. Calculated yung fx natin. Klaro ba? Klaro. So, Yes, sir. na-compute lahat ng fx. So, dito may summation F. Ibig sabihin, kailangan nating alamin yung summation F kasi ang formula ng summation, ng mean, summation fx over summation F. So, ano ba yung total ng summation F natin? Then, lahat ng frequency natin. Then, yung equal ko lang yan. Then, type ko yung sum, parenthesis. Then, tilag ko lahat yan. And then, close. Yan ang email natin. Yung summation F natin. 40. Alexis, naririnig yung mga nag-uusap. Okay? Summation fx, proceed tayo. Ito-total din natin lahat ng mga yan. Okay? So, equal ko na lang, just like what we did sa summation f, sum, parenthesis, yan, drag ko lang lahat siya. Then close. 2,940 yung total ng lahat ng fx natin. So, nandiyan na yung dalawa, pwede na natin calculate ng mean. Ito yung mean. Lakihan ko siya. Summation fx over summation f. So, ang mean natin ay equal to summation fx na 2,940 slash means divide 40. So, yun na yung mean natin. 73.5. Very easy. Naintindihan natin? So, ganyan ang pagkalkula ng mean kapag group data. Unlike kanina, number of observations lang. Yun ang pagdidivide natin sa totality ng lahat ng mga elements natin or ng mga respondent natin o yung mga scores natin. Now, ano naman ang ibig sabihin ng less than cumulative frequency? So, ano ba yung kalagayan yan? Gagamitin kasi natin yan mamaya sa pagkalkula ng median. So, paano ba yung less than cumulative frequency? So, watch me. Ganito lang yan. Yung unang entry dito ay yung unang frequency. It is 4. Equal ko lang, no? 4. Paano naman yung second entry? Ibig sabihin yung 4, kaya nga cumulative, i-add ko yung kasunod. Yung kasunod ay 8. So, equal 4 plus 8. Enter ko ulit, di 12 na. Then followed by 12 plus 15. That's 27. Followed by 27 plus 9. Adrag ko na lang kasi automatic mag-a-add yan eh. Kinokopya yung operation. Yung cell. 27 and 9, 36. Ano natin kung 36? 36 and 4, 14. Paano mo malalaman na tama calculation mo? Dapat magsara siya ng 40.
Kasi 40 lang naman. Can you follow? Alexis, Ralph? Wala pa ba kayong gustong itanong? Wala pa? Okay, proceed tayo ng greater than cumulative frequency. Dito naman tayo magsisimula ngayon. Okay, no? Sa baba. Equal 4. Then equal 4 plus 9. Pataas tayo niyan. Yan. 13. Tapos ito equal 13 plus yung naka-align sa kanya, yung 15. So we got 28. Then equals 28 plus 8. 36. Equal 36 plus 4. At tayong 40. Malinaw ba? Malinaw. So naintindihan yung greater than cumulative frequency. Okay. Thumbs up kayo pag naintindihan. Walang maiyain. Okay, so proceed tayo. Punta tayo ng lower class boundary. At yan, yung mga class boundaries natin. Di sa dulo. Yan. So dalawa yan. Dalawa yung class boundary, yung lower class boundary, at saka yung upper class boundary. Yung lower class boundary and upper class boundary, ginagamit natin yan sa pag-compute ng median and mode. Yun yung LCB. So kailangan alam natin yung lower class boundary natin. Kailangan natin. So yung lower class boundary, kapag lower class boundary, doon sa low score, dito sa class limit, siyempre dahil lower class boundary tayo, dito konsentrasyon natin sa mababa, sa limit, 51 hanggang 91. Babawasan lang natin ng tig po 0.5. So yung LCB equal 51 minus 0.5. So 50.5 na lang siya. Yung 61 magiging 60.5, 71, 70.5 na lang. Mali na kasi dito, no? Correct ko lang, no? 81 ito. Yan. Buti nakita ko. Yan. Mali ng mata ni sir. Hindi yun 61, no? 91. 91 to 91, 81 to 90. Yan. So, drop ko na lang yung 50.5. Automated na yan eh. Calculated na yan. So, lilitaw na yung mga scores natin dito. Yan. So, punta tayo ng upper class boundary. Upper class boundary. Sa upper class boundary, mag-aadaman tayo ng 0.5 doon sa mataas. Ito sila, yung 60 hanggang 100. So, mag-aad ako ng 0.5 equals, yan, ito yun, sa cursor. Then plus 0.5. Nakikita ba? Nakikita ba ninyo? Yan. So, drag ko lang yan. Pababa yung 60.5. That's it. Wagin ko lang. Iinom lang ako na. Sandali lang. Isang percent tayo. Naintindihan ninyo? Klaro ba? Hanggang sa upper class boundary. Okay. So ngayon, pinapahanap yung median. Tingnan natin, no? Ano ba yung formula ng median? Iba ako sa sandali. So, punta tayo ng median. Ito yung formula ng median. Tingnan nyo, may lower class boundary. Anong ibig sabihin ng C? Class size or limit. Yung C, paano mo malalaman yung C? Di ba kanina, yung limit 51 to 60, 61 to 70, kakount mo yon, ilan yung class limit natin? 10. Di ba 51 hanggang 60, if you will count, 51, 52, 53, 54, 55, hanggang 60. So we have 10 counts. Lahat sila may 10 counts. So yun ang ating class size. Yung 10. Highlight yung 10, no? Lakihan ko siya.
Yung 10. Yan. And then highlight ko. That's 10. Yun yung ating class size. And then, paano naman yung N? Di ba ang N natin ay 40? 40. 40 ang N natin. Type ko siya. Okay, so 40 yung N natin. Gitna ko lang, no? Okay, pwede naman ganito. Equal 40. Yan. Paano yung N over 2? I-divide daw natin yung N natin sa dalawa. Yung kasi ang median, yung 20. No? Equals 40 slash 2. Kung bakit natin dinivide ng 2? Kasi yung 20, yun yung pinaka-median natin. Yung pang 20. Yun ang gitna kasi mga anak, no? Yan. So, highlight ko ulit yung dalawa. Naintindihan paano nakuha yung N over 2 at saka yung C? Ramses, Alexis, Ralph? Naintindihan? Gatbon Tondre? Angel Musngi? Klaro ba? Okay. Apo, sir. So ngayon, 20. Sabi yung N over 2 daw, 20. So balikan natin yung frequency. Yung less than cumulative frequency. Yan, dito ko sa test natin. Di ba 20 yung N over 2? Kung pipili kayo ng less than cumulative frequency, saan ba dyan ang 20? Tanungin ko kayo, nasaan dyan ang 20? Anyone? Saan dyan ang pang number 20? Kasi 40 yung respondent natin eh. Saan dyan ang pang number 20 na nakakuha ng score? Ibig sabihin ng 4, 1 to 4. Ibig sabihin ng 12, 5 to 12. Ibig sabihin ng 27, 13 hanggang 27 yan. Kasi hanggang 12 lang yun, hanggang 4 lang ito hanggang 27. So ibig sabihin, ang 20 nandito sa 27, saklaw dyan. Okay? Highlight ko yung 27. Yung 27, highlight ko siya. Naintindihan ba ninyo? Highlight ko, kulayin ko lang. Oh. Yellow. So lahat ng naka-align kay 27 sa row, highlight natin. Yan lahat sila, no? Highlight ko na lahat. Highlight ko rin yung hanggang sa dulo. Yan. Naintindihan ba natin? Hindi palo. So, tinatanong dito, naka-highlight na yan, no? Ano daw yung lower class boundary natin? Saan ba yung lower class boundary? Ito. Pakita ko sa taas. Diba ito yung lower class boundary? Marka natin. Saan ba nagtugma? 70.5. So, ang lower class boundary natin, 70.5. Type ko dito. Yan, 70.5. Clear? Clear? Intindihan? Saan ba yung FM? Ang FM, hanapin natin yan sa frequency. Ito yung frequency. Alek ko rin. Saan nag-meet? Saan nag-intersect? Sa 15. So, sulat ko dito, 15. Yan. Now, paano naman yung less than cumulative frequency? Okay, balikan natin yung table. Yung less than cumulative frequency, ito yung number before yung naka-highlight. Siyempre, 12 yan. Okay, bago yung naka-highlight, ito yung less than cumulative frequency. Bago mag-20, ito yung 12. Kasi less than eh. Less than. Okay? So, 12 tayo. Can you follow? Susunod ko yung 12. Ngayon, calculate na natin.
So, ang unang kinakalculate ko dyan ay yung n over 2 minus less than cumulative frequency. Ito muna. Naka-Excel eh. Sa calcu, madali lang yan eh. So, equal n over 2 minus less than cumulative frequency which is 12. E di 8. Eh ano ba yung n over 2 minus less than cumulative frequency times class size? Di ba 10 yun? 10 yung C. So, ibig sabihin nito, i-multiply ko lang ng 10 equals this times ko ng 10. Eh, di ba numerator yan, di-divide ko ng FM. 15. So, yung product na yan, i-divide ko ng 15 slash 15. So, ano yung median? Yung LCB natin is 70.5. I-add lang natin ito. So, equal 70.5 plus this. So, yun yung ating median. Sa calcu, madali lang, no? Naintindihan? Naintindihan? Ito naman yung formula. Substitute lang kayo dito. Naka-Excel lang kasi ako. Okay? So, punta naman tayo ng mode. Sa mode, wala tayong problema. Alam na natin kaagad ang LCB. 70.5 yan, no? Ang class size, 10 yan. Di naman mababago yan. Ang formula ng mode ay ito. Kailangan natin ng LCB. Kailangan din natin ng class size. Paano yung delta 1 at saka delta 2? Delta 1 at saka delta 2. Okay, ganito ang paghahanap ng delta 1. Balikan natin sa taas. Okay, hindi ba ito yung mga frequency natin? At yung 15, ito yung ating modal frequency kanina na ginamit sa median. Yan. Bago yung 15, may 8. After ng 15 ay may 9. Okay. Ang delta 1 ay 15 minus 8. Yung 15, ima-minus mo lang doon sa previous number. So, 15 minus 8 is 7. Tingnan natin, no? Delta 1 equal 15 minus 8. Ayan, automatic, lilitaw yung 7. So, lakyan ko lang. Enter ko siya. Now, paano naman yung delta 2? Paano yung delta 2? Hindi ko na nga lang center. Yung delta 2, yung 15, ima-minus ko naman siya sa after, which is 9. So, 15 minus 9. So, ganito lang yan. Equal 15, highlight ko siya, minus 9. So, meron tayong 6. Okay? So, solve na natin. Ang delta 1 natin, siyempre, 7 pa rin yan. Ang delta 1 plus delta 2 add natin equals 7 plus 6. Paano naman yung delta 1 all over delta 1 plus delta 2? I-divide lang natin yung dalawa ito. So, mauna yung 7. 7 ang numerator. Ang denominator ay yung mas malaki. Equal 7 slash means divide 13. Eh, hindi ba yung delta 1 over delta 1 plus delta 2 nakamultiply sa class size? Sa C which is 10? So, i-multiply lang natin yan sa 10 times, saan ba yung 10? Ayun. And then finally, add na lang natin ito doon sa lower class boundary with 70.5. So, equal ito plus 70.5. Thus, the mode is equal to this. 75.88. Naka-round off na yan, no? So, ang mode natin 75.88, ang median ay 75.83, at ang ating mean ay 75.75. This is recorded. I will send you the copy sa Google Drive, no, discussion natin para makakope up kayo. Paki-open yung camera, ba't yung sinasara? Desiree, Ramses, Kyle,
So, ito yung assignment ninyo plus this. Saan ba yung isang word? Yan. Okay, tsaka itong naka-Excel din. Yan. Isi-send ko sa GC. Pwede ko na siyang stop share. Stop share ko muna, no? May activity kayo, ipapasa nyo ngayon. Alisin ko lang yung recording. Pa yung stop record. Kasi alam, may stop. Record settings. Di ba, ayan ko na. Patapos na rin lang. Any question? Wala kayong gusto itanong? Paki-open yung camera, picture tayo. May report kasi kami na ginagawa mga anak. Hindi pwedeng wala akong report. Para may proof tayo na nagtrabaho tayo ng maayos. Okay? Open. Pag, ano nito, gawin na ninyo yung activity, ipapasa ko. No? Ilang minute na lang. Wait. Maraming salamat and God bless. Okay. So gawin ninyo activity, no? Ingat kayo palagi mga anak. Huwag nang maglalakpat siya. Hirap yung panahon ngayon. Thank you po. Good day, sir. Maraming salamat.